Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bolong Magos. My name is Angel. And in today's video, collective, alamin natin kung anong nangyayari sa love life ninyo, no? So, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung kung saan kayo nakaka-relate. Kung hindi kayo nakaka-resonate sa reading, posible na yun ay para sa iba. Okay na, bago ako magsisimula, collective, ayan, all of the 12 zodiac signs, um, magandang araw po. Magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi po sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa ating mga taga-OFW. Ayan. And cross-watchers, thank you so much for always tuning in. No? And watch out sa ating mga YouTube members. Ayan po. Meron po akong i-flex na mga items bago ko mag-start. Okay? Mga petition jars. Okay? Ayan. Ang tawag ko dito ay Archangel Petition Jars. Okay? Very popular siya as spell jar. Okay? Yung iba ang tawag dito ay mga spell jars, pero ang tawag ko dito ay Archangel Petition Jars. Now, how much? Magkano? 300 pesos each. Iba ang problema sa love life, iba ang problema sa pera, iba ang problema sa kalusugan, iba ang problema sa naghahanap ng hustisya. 300 din po sa sa career. Iba din po sa business. Okay, 300. So, wala pong pangkalahatan kasi mahirap po yan. So, if problema niyo is love life, gagawa ako ng ritual para masolusyonan niyo ang problema sa love life. Okay? Na hindi pwedeng, tawag nito. So, if problema ninyo is pera, gusto nyong magpa-ritual sa problema sa love life, pera, and business, 900 lahat yon. Now, so gustong bumili, ayan, if interesado kayong bumili, punta lang kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH. Sa May 29, magiging bonong magos na. Okay? 1.3 likes, 2.6 followers para hindi kayo maloko. Okay? Meron kasi daw gumagaya sa Ladybug ko na pangalan. Okay? How to order? Paano mag-order? No COD, wala pong cash on delivery mga madam. Shipment is JNT lang po. Okay? Payment first policy, wala pong reservation, plus shipping po. Ano ibig sabihin nun? May bayad po pag magpa-deliver. Wala pong free shipping. Okay? Walang free shipping sa akin. Walang COD. Sinasabi ko na. Kaya, para hindi na kayo mag-aksaya ng oras pag magme-message sa akin. Okay? Walang COD, walang free shipping. Payment is through GCash only. GCash only po. Kung may BDO kayo, may Union Bank kayo, pwedeng BDO to GCash. Okay, kung marunong kayo sa mga apps. Ayan. Paano yung mga taga-ibang bansa, madam? Okay. Pag mga taga-ibang bansa, pwede kayong remittance. Okay? Pag sa Palawan kayo magpapadala, hindi ako magre-receive. May ibang magre-receive. Okay? Magkano ang shipping? Pag local, dito lang sa Pilipinas, NCR, Metro Manila, 150 to 120. Pag Visayas, Mindanao, 180 to 190 po ang shipping fee or SF. Ngayon, pag taga-ibang bansa, if nasa Middle East ka, ayan, nasa US, Europe, basta ibang bansa, DHL po. Mahal po ang shipping. Saudi Arabia, 5 to 6,000 po. Shipping lang yun ha. Hindi pa kasama ang mga items na bibili ninyo. And sa US, 4,500. Japan, 2,900 ata. Basta, okay, mag-message kayo sa akin. Basta pag ibang bansa, if sa ibang bansa ipapadeliver, mahal. Okay? So, advice ko, pwede nyo ipadala na lang dito sa kamag-anak nyo sa Pilipinas para if ever umuwi kayo this year or next year, makukuha ninyo, madadala nyo. Pwede nyo i-hand carry sa plane. Diba? Pwede din kayong magpasabay sa mga friends ninyo pag uuwi or kung sinong mga kamag-anak na uuwi. Alright, start na tayo, collective. Ano ang mga nangyayari sa love life ninyo? Okay, tingnan muna natin yung sitwasyon. Alright. Ayan. Spirit guides and angels,
Ano ang nangyayari sa ating collective sa love life nila, mga dapat nilang malaman. Okay, divination abuser. Alam mo, I feel like yung person mo or ikaw, collective, yung mga ibang nanonood natin dyan, mga ibang viewers natin dyan, parang nagpapataro reading kayo. It's either nagpapataro reading kayo about sa love life ninyo or pinapahula kayo, pinapataro kayo ng mga person ninyo. It's also mean na ginagayuma kayo or nagpapaano kayo, ginagayuman ninyo ang person niyo o may bala kayong maggayumahin. There's something about divination abuser here. Kasi may kandila and may ano yan tawag nito, pentacles, pentagram. Okay, pag pentagram, it's a witchcraft, mga spell jars, and with the cards, papahula yung person mo about sa'yo or ikaw. Pinapahulaan mo ba ang person mo? O curious ka? Kaya ka nandito kasi gusto mong malaman? Okay. Um, with divination abuser, ang ibig sabihin nun, kung baga, with definition abuser kasi, ang ibig sabihin nun is, sumusobra ka na sa paggamit sa mga hindi natural na like, naging, sobrang obsessed ka sa person mo na lahat na lang, every action mo is about this definition, no? So, wag nating abusuhin ang paggamit natin sa mga talents natin, paggamit sa mga ano, wag nating kunyari kahit na feeling natin ay mali tayo ang mali. And kumbaga, ang paggayuma kasi sa isang tao, inaalisan mo sila ng free will. Okay? Hindi talaga pag-aabuso yung kasi ba't nasasabi nating pang-aabuso? Kasi walang ka laban-laban yung person, walang ka yung tao, walang kaalam-alam na ginayuma siya. So, wala siyang free will. Kaya siguro siya na in love sa isang person kasi ginayuma. So, hindi, para sa akin, hindi totoo yun na pagmamahal. Kasi, kung ibig sabihin, hindi talaga siya totoong na in love sa'yo. Na in love siya sa'yo dahil ginayuma. At lagi nating tatandaan, may kapalit yan. Okay, may kapalit yan. Lahat ng bagay may kapalit. Exchange of energy. Lahat ng bagay may kapalit. Tandaan nyo yan. So, wag nyo sanang abusuhin. Wag nating ipilit ang mga bagay na ang relasyon, isang relasyon pag hindi na talaga. Okay? There's a reason why it's not working for you. There's a reason why na yung person mo is hindi kanya kayang mahalin. There's a reason. Wag nating ipilit. And always remember that the universe knows what's best for you. Okay? Don't be afraid of changes. Karamihan kasi sa mga nagaganyan kasi ayaw nilang magbago, ayaw nila ng changes sa buhay. Kung ano na yung gusto nilang mangyari, yun na yun. Kasi mahirap na talaga ang pagbabago. Ang pagbabago na hindi natin matanggap na ayaw na sa atin ng person or hindi tayo mahal. Mahirap talagang tanggapin yon. Ang mga tao lang ang malalakas ang spirits ang kayang tumanggap ng kahit na tumanggap ng pagkakamali, tumanggap ng mga nangyayari sa buhay. Mahirap tanggapin, 'di ba, pag namatayan ka. Makikipaghiwalay ang boyfriend mo, namatay ang parents mo, namatay. Mahirap tanggapin, 'di ba, na wala na sila sa buhay natin. Pero if kaya mo yang tanggapin, ibig sabihin,
You're open for changes. You've surrender to the God, and you've surrender for what's happened. Parang bahala na si God, bahala na si God. So ipasa Diyos mo na lang. Ipasa Diyos na lang natin yung mga changes o mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin. Lalong-lalo na yung mga hindi natin nagugustuhan, mga pagbabago. Hindi na tayo mahal ng person natin, hindi na tayo bata, di ba? Mahirap tanggapin, totoo. Yung mga taong lagi na lang binabalik-balikan yung nakaraan. Nung bata ako, nung gano'n. There's a slight, psychologically, there's a slight explanation dyan na parang hindi nila matanggap-tanggap na ganito na sila. Pero once you've accept na ganito ang nangyari sa'yo, you're being centered and you're being present, tatanda ka na, may mga matanda kasi na blooming, alam mo yon, like, kahit matanda na, attractive pa rin, maganda ang aura, maganda ang tindig, maganda manamit, maganda maayos magdala sa sarili. Yan ang mga taong tanggap nila yung age nila. At hindi nila hindi nila, kumbaga, kasi meron akong pinsan na ahead sa akin, and lagi ba niyang binabalik-balikan yung dati niyang nakaraan, yung mga bata pa siya, dalaga pa siya, at lagi niyang tinitignan yung mga old pictures niya noon na ang kagandahan sa mga old pictures noon, 'di ba? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin kumukupas. Iba na ngayon yung mga pictures na pag nabasa, wala na, sisira na. Pag kalaunan, na. Iba talaga ang mga films noon, mga 1980s, 1960s. Kaya na, iba. So binabalik-balikan niya, and nakakalungkot yan, nakaka-depress. Din tuloy, nadidepress siya. Lagi nating tandaan na hindi natin mababago ang panahon at hindi natin mababago ang kung anong nangyari na. Lahat tayo sa buong mundo tatanda at mamamatay. Just accept. Be here now, be present, and you'll live in the moment. When you do, life is so beautiful. Life is easy. Life is napakagaan. So, don't waste your time, reminiscing the past, mga pagsisisi. Don't waste your time with mga mabibigat na energy, and don't waste your time na yung madaming inireklamo. Lahat tayo sa buong mundo, madaming tao na lahat ng tao sa mundo may mga problema. Hindi lang ikaw. Okay. So, just be grateful na ako, lagi kong, the way I see my life, iba-iba kasi ang perspective ng tao. Ano yun? Pananaw sa buhay. Okay? Ang pananaw ko sa buhay is, I always feel grateful. Alam niyo kung bakit? Because once you do that, nothing can bother you. You always feel, magaan, wala kang pinoproblema, masarap pa ang tulog mo, trust me. Kasi iba yung nag-iisip ka, mabigat yun at hindi ka makakatulog, right? So, kung isipin ang mga problema niyo sa love life, wag niyo laging isipin ang mga person niyo kasi once you do, you are giving off energy to that person. You're giving off energy. Totoo yan. Kung anong pinofocus mo, parang nagbibigay ka lang energy. So, why don't you focus on yourself? I always focus on what I can do. Like, ano bang magagawa ko today? Ano bang mga pwede kong gawin? Ganon. And, because there's always, madami tayong ipagpasalamat. Alam niyo kung bakit? Mamadami ako mga customers. Kukwento ko sa inyo ha. Ang dami kong nakwento. Pero, I think meron kayong matutunan dito eh. At least meron kayo ng reflection. Diba? Para at least,
I'm sure makakatulong to sa inyong sitwasyon. May meron kayong ma-realize. Okay? At least gagaan ang pakiramdam ninyo after ninyo itong mapakinggan ang mga sinasabi ko. Merong mga customers na nagko-comment sa akin na may mga negosyo sila, resto, sasakyan, estate, ano mo yon, like, kung tutuusin, madami siyang dapat ipagpasalamat. Nakakapag-bakasyon sila sa Europe anytime, Amerika, China, ayan, Japan, and mga anak niya successful, nakapag-aral lahat. And ang bigat-bigat pa rin ng energy niya kasi gusto pa rin niya na may mga blessings. So, isa lang masasabi ko, yung person na yon is hindi siya kontento unang-una. Hindi niya nakikita mga blessings na meron na siya. Dapat ako kinukumpara kong sarili ko, nagtataro healing lang ako. And alam mo yun, dito lang ako, wala akong, kumbaga, although may trabaho naman ako online, pero iba pa rin yung, kung kinukumpara ko ang sarili ko sa kanya, parang supposedly dapat marami siyang ipagpasalamat, pero instead nag-focus siya sa mga failures niya, sa asawa niya na ng bababae, ano pa, mostly ganun eh. Pero ganun nga siguro ang tao, never at never na makontento. Kumbaga hahanap-hanap talaga ng problem sa buhay, kung kasi gustong maging perfecto, gustong maging perfect sa marriage, perfect sa business, perfect sa family, mga anak, lahat successful. Kung titignan niyo yung mga tao sa lansangan, mga taong namamalimos, mga taong nabaliw, ako lagi kong sinasabi, thank you Lord at hindi ganyan ang nangyari sa buhay ko. Thank you Lord at hindi ako ah, hindi ako ipinanganak na may kapansanan, yung mga taong putol ang paa. Thank you Lord, dami akong pinabas. Thank you Lord at ipinanganak ako sa pamilyang hindi naman mayaman, hindi rin mahirap, nasa katamtaman lang. Alam mo yung ganon. So, ganon lang dapat simple. Thank you Lord at araw-araw meron kaming nakakain. Kesa yung mga taong, alam mo yung mga badyaw, hindi naman sa inaano ko, yung mga alam mo yon, yung nasa kalsada na kumakatok sa mga kotse natin na mamalimos. No, there's always something to be grateful for. Na, thank you Lord at hindi naging ganyan ang buhay ko. What if ganyan ang naging buhay ninyo? Do you think may oras ka pa magreklamo? Alam mo sila wala na. Ang iniisip na nila mag-survive. Oo. Ang iniisip na lang nila sa araw-araw, anong kakainin natin mamaya? Anong kakainin natin mamayang tanghali, mamayang gabi? Saan tayo matutulog mamayang gabi? Ganun ang iniisip nila. Hindi na nila iniisip yung mga failures, yung mga parang, kasi wala na silang time dyan. Wala na, maubos yung energy nila. Ang importante, makasurvive sila sa araw-araw. So you see, there's always something to be grateful for. Yung palang nakakatulog tayo ng mahimbing, may aircon tayo, kumpara sa wala yung mga tao, sobrang init ng panahon ngayon. Yung mga iba dyan nagpapaypay. Ako sobrang kong pasalamat. Thank you Lord. At kahit ganito ang buhay ko, hindi naman masyadong karangyaan, at least nakapag-provide ako sa amin na makatulog ng mahimbing, mas maganda ang kama kaysa yung sa banig, kaysa yung sa semento natutulog. No, something like that. Something to be grateful for. Because once you do that, once you focus on that, on those things, mga positive things in your life, mga ano bang ipagpasalamat mo. Ako, sobra akong papasalamat na may tumubong puno sa likod namin. Notice the blessings in your life, because once you do, the universe will be more generous towards you. Lalo kang bibigyan ay, maganda to si Ma'am Angel kasi laging nagpapasalamat. It's the same way analogy with
masarap bigyan ng mga taong, masarap bigyan ng regalo yung mga taong lagi kang ina-acknowledge sa mga gifts mo, di ba? Masarap yung, um, it's not so much about the ego, but yung bang you feel honored and you feel appreciated na kahit post na lang sa Facebook. Thank you, madam, ganito, ganyan sa mga, ganyan. Di ba, nakakaganda? So, parang makagaan sa loob na, ay, na-appreciate niya yung regalo ko. Ay, uy, thank you sa pagkain. Thank you sa ganyan-ganyan. Ganon. Ay, na-appreciate niya. Di ba masarap pakinggan? Pag ikaw nagbibigay ka at ina-acknowledge nila yung pagiging, ano mo, generous mo sa kanila. Kasi kumpara dun sa, kaya mayroon akong pinsan din na kapitbahay nila. Laging sinabi niya sa akin one time, huwag na nating bigyan siya, hindi naman nagpapasalamat. O, di ba? So, siguro ikaw masabi ko, kahit ako, hindi ko na rin bibigyan. Parang mabigat sa atin na bigyan natin yung mga taong ganyan. Na parang, kumbaga, walang gana, nawawalan ng gana yung taong magbigay sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Doon na lang sila sa taong if merong mga tao, kunyari, di ba? Kunyari, sa magkapatid, yung isa marunong magpasalamat, yung isa hindi ina-acknowledge. Doon na lang siya sa isa magbibigay. Something ganon. Karamihan. So, always be grateful. Always thank the Lord in the morning na, thank you Lord at nakasurvive ako sa COVID. Thank you Lord at ganito. Hindi manabalitaan kang na-stroke, na manabalitaan kang na-disgrasya. Thank you Lord at hindi ako yung na-disgrasya. Thank you. Always say thank you. No? Always feel grateful. Alright, next. An offer. So, collective. Pasensya na if madami akong nakwento. I'm just really, Okay. So, some of you makaka-receive ng offer. For some of you, it's either collective, unfazed ka. Unfazed is unbothered. Or maybe this is your person right now. Impersonator. Okay, there's someone in your life right now, collective, na ginagaya ka. May gumagaya sa'yo dito. Alamin natin yan kung sino yan. Okay? Impersonator. Played out. May impersonator dito. Possibly the other girl. Okay? Moving on. Some of you are moving on. Okay, looking for someone new. Forcer. Some of you are forcer. Parang, or yung person mo, pino-force ang sarili nila sa'yo. Pino-force niya ang sarili niya sa'yo. Or ikaw, pino-force mo ang sarili mo sa person mo kahit ayaw na niya. Jackpot! Oh my God! Okay, claim this collective. Mukhang isa sa inyo or baka yung person mo ang mananalo ng jackpot lotto. Winning money, got rich. Some of you makakatanggap ng inheritance, pamana, or unexpected money. Oh my God, claim this. Wow. Some of you are interested anymore or this person is dodging bullet. Oh, wow. Alam mo, you are being protected here. This means that some of you are blocking negativity, which is really nice. Okay? You're escaping crazy people. This is really good. Protected by haters. Okay, so, wow. Ang ganda ng reading mo, collective, when it comes to love life. I feel like madami kayong natututunan lately na parang it's very important to set some boundaries and to stay away from negative people, no? Toxic people. Alright, punta na tayo sa tarot. Sino tong mga to? Okay, what else? Anong feelings ng person mo ngayon? Okay. Kaka-receive ka ng offer. Okay, what's this offer? Tingnan muna natin, clarify natin to. What's this offer and kanino?
Kanino galing tong offer? An offer. What's this? Okay, may lumabas. Ano to? Oh, an offer from your twin flame. Two of Wands. The Eight of Cups. Okay, I feel like your person wants to choose you. This could be a Gemini. I feel like someone is offering you na sumama sa kanya. Like your person is offering you na magsama kayo. With the Eight of Cups, it looks like because this person is offering you love. Some of this person is offering you love because this could also be a third party. A third party. Your person is offering you a relationship. Magsama kayo because the grass wasn't greener on the other side with the Two of Wands. Hindi maganda ang buhay niya sa kabila. Kaya siya, parang gusto niyang pumunta sa'yo. Hindi maganda ang buhay niya sa kabila. If this is a third party, hindi maganda ang buhay niya sa kabila. That's why there's an offer. Okay? Let's see. What else? Who's this person? The impersonator. Tingnan natin yung zodiac sign. Kung may lalabas. Aries, Aries, Leo, Sagittarius. Aquarius, Gemini, Libra. This is not your zodiac sign. There's someone here who wants to be you. Acts like, dresses like you. This could be a Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Ginagaya ka ng mga ganyan, mga zodiac sign na yan. Okay? Ayan. Ano pa? Tingnan natin yung feelings ng person mo ngayon. Plano niya, intention niya, and what's the possible outcome. Knight of Wands. Hoy, lumabas ulit. I feel like your person really miss you. Namimiss ka. Okay, namimiss ka. Your person is hurting right now, umiiyak. Nalulungkot. Okay, nalulungkot. O either namimiss mo ang person mo. Or some of you, ikaw yung namimiss mo ang person mo, nalulungkot ka, umiiyak ka, because yung person mo is very in and out sa buhay mo. Tama ba? Okay, do you want your person back? For some of you, ito yung person mo. Gustong-gusto ka. Okay, namimiss ka. But there's a third party involved. Let's see. Four of Wands. 7. Pangarap. Oy! Pangarap niyang pakasalan ka. Pangarap niyang magsama kayo. The Emperor is planning. Oh my God, may plano siya. Nagdi-dreaming siya na magsasama kayo, papakasalan kanya, magpapakasal siya sa'yo. Oh, the Emperor. This Emperor could be an Aries or a leader, mayaman. Okay, a very high authority person. Ayan, malaki ang status sa buhay. Oh my God, what else? 7 of Wands. Hermit. For this, ayaw niyang, kahit bigo sa pag-ibig, kahit failure yung person mo, there is this energy na parang ayaw pa rin niyang sumuko eh. Hindi pa rin tapos. Hindi pa rin para sa kanya, hindi pa rin kayo over. Nandun pa rin yung feelings. Naglilinger pa rin. Naglilinger pa rin yung feelings niya sa'yo. Kaya lang, ayaw niya muna makipag-usap ngayon kasi with the Two of Swords, naguguluhan siya. Naguguluhan yung person mo.
Di undecided rin. Di niya alam kung ano ba talagang gusto niya. Andun yung parang gusto ka niya, pero ang gulo ng utak niya, no? Siya lang din naman gumagawa. Pinapahirapan niya ang sarili niya eh. Honestly lang. Okay? Ayaw makipag-usap eh. Mataas ang pride ng person mo. Ayaw niya admit. Mataas ang pride. Eight of Swords. There's someone here na di alam ang gagawin. Di na niya alam ang gagawin. Pagod na yung person mo. Nahirapan siyang kunin ka. Nahirapan siyang... Okay, ang ginagawa na lang niya, I think gusto kanyang makausap. Gusto kanyang makausap with the Page of Swords. Ini-spy ka din ng person mo, ha? Wow, Hirap na hirap siyang makuha ka for some reason. Hirap na hirap siyang makuha ka or i-reach out ka or kausapin ka. Tama ba? Anong mangyayari? Anong plano niya? Pangarap niya kasing pakasalan ka eh. Pangarap niya na ibahay ka, pangarap niya na pakasalan ka, magsama kayo, magbuo kayo ng relasyon. Alam mo yun? Four of Swords. Oh my God! King of Cups. Water sign. Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. Four of Swords. Alam mo, itong person na to, lagi kanyang iniisip. Laman ka ng isipan niya araw at gabi. And with the Seven of Swords, malihim, okay, sinungaling, I feel hindi niya sinasabi, pero deep inside, ang iniisip niya is, pangarap niyang maging kayo forever, tumanda na kayo, ayun o, mas magsama kayo, forever, kaya lang mataas ang ego ng person mo ha. Mataas ang ego, mataas ang pride, pero deep inside, gusto ka niya, gusto niyang magsama kayo, bumuo ng pamilya, parang ayaw niyang maging vulnerable sa'yo. Ayaw niyang taas ang pride talaga ng person mo. Kaya ayaw niya i-admit na mahal ka niya, may gusto siya sa'yo. Alam mo yun, yan, hold back yung feelings niya. Itong person na to hindi marunong makipag-communicate. Hindi niya alam paano sabihin yung mga nararamdaman niya. Okay? Sa totoo lang. Okay. Umaasa pa rin yung person mo, collective, na magkakabalikan kayo. Magbabago ang sitwasyon. Okay. Malakas ang confident ng person mo talaga. May plano siyang balikan ka and kumukuha pa siya ng lakas ng loob. Okay? Hindi niya sinasabi yung mga totoo niyang nararamdaman. Pre-pretend siya na hindi kanya mahal, but deep inside mahal ka niya. Hindi niya sinasabi yan, pero yan ang gustong-gusto niya, na kayo ang magkatuluyan, pero hindi niya sinasabi. Kaya gusto niya talaga na, pero umaasa siya na magbago ang lahat. Something about that. And may plano yung person mo na to. May plano siya eh. Plano niya na makuha ka, ganun. Ayan. Magplano niya na magsama kayo. Plano niya na itali ka. There's something about that. Okay? So, deep inside, mahal na mahal ka ng person mo. Hindi lang niya sinasabi. Hindi niya alam paano sasabihin yung nararamdaman niya sa'yo. Okay? Ganun ang person mo. So, collective, let me know if nag-resonate sa inyo ang reading.
Huwag po kayong aalis kasi meron pa akong mga i-flex na mga items na baka magustuhan ng iba. Okay, so stay put. Don't go away. I'll be right back po. Ingat po and God bless. I'll see you on the next video. Again. Thank you. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyong ilagay. Okay, pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin. Ayan, pampahatak po ng pera. Okay, mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong one full necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay, one full, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos, may libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page, Ladybug PH, kung gusto nyong bumili. Sa mga naghahanap po ng pangontra sa mga inggit, okay, pangontra, protection sa mga masasamang balak ng tao sa atin, okay, lalong-lalo na mga kapitbahay, mga frenemies natin, na alam mo, may masamang tingin, mga inggit. Okay, number 1 po na nakakasira sa pagsasamahan ng mga tao sa paligid natin is inggit. Ang mga taong may inggit sa atin, may mga masamang balak yan. Papakulam kayo, gagawang kayo ng mga masamang, ill wishes. So, kung gusto nyong magkaroon ng protection dyan, and of course, ang ating evil eye, may dala ding swerte. Swerte na may protection pa sa mga inggit at mga masamang balak, ill intention, masamang balak, masamang hangarin. Ayan, yan po ang benefits ng evil eye. For only 300 pesos each, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH or Bonum Magos next month. Okay, magiging Bonum Magos na ang Ladybug PH next month, May 29, okay? Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life.
Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine. Bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay? Tutulungan ka nito yung crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil. Okay? Sa mga nagkautang sa inyo. Okay? Wear this for 90 days. Ayan. Matutulungan kayo. So, for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pangmalakasan, malakas makasosyal. Okay, hindi halatang protection siya, and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam kay na mga third party, mga nila, kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli, mga madam and sir. Bumili na kayo. 300 pesos only. So, mag-message lang po, again, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH.